Rodi Duterte. Yan, ang tanong, anong aabangan ng mga taga Davao kay PRRD? Pagpabalik. Wala na ako. Count me. I am retired. As mayor. As mayor, pagbabalik, ano ang abangan? Yun so medyo matindi yun ha. Count me out. I am retired. Nako. Tandaan natin ha. Nag-file po siya ng candidacy for mayor sa Davao. Hindi na ako babalik. Wala na akong balik. Bigay ko na sa next generation. Nako, masakit to, masakit. Ha, parang hindi na tatakbo mayor. Pero wait, there's more. Abangan natin. Ano? Sige, mamaya papaliwanag natin. Nila ng panahon to Nila Pulong, nila Inday. Mm-hmm. Hindi na ako makialam sa panahon na ito. Hindi ko na panahon. It's no longer my time. Sabi nga noon, there is always a time, Ecclesiastes 3, a time for everything. Mayor, but you are running right now. Yan muna ha. So, there is a time for everything. Panahon niya ng mag-retire. Tapos na siya. Bahala na sila Baste, Pulong at Inday. Nako. Okay? Pero ito masasabi ko lang kay PRRD. Pakiusap PRRD, isa na lang kasi kailangan ka po ng bansang Pilipinas. Okay? Mahal po natin si Tatay Digong. Kaya lang, pagka tiningnan mo ito, no? Isa na lang, tapos saka siya mag-retire. Kasi napaka-crucial po yung next 3 years. 2025, mag-e-election. So, 26, 27, 28. At alam naman natin, alam ng lahat, si BP Sara magiging presidente sa 2028. So, maaayos ang ating bansa. Ito lang, kailangan natin si PRRD. Bagamat hindi national election na kanyang tatakbuhin, mayor po ang kanyang finailan, but still, we need Tatay Digong. Lalong-lalo na ngayon, ang laki ng problema natin, nauubos na po ang pera ng taong bayan. Yung gold reserve nga, paubos na. Yung sinasabi ni Marcos na may binabanggit siya na, di ba yung flood control project? Wala na rin. Nauubos na, kinukulang na rin sila. Di ba? Ganyan po ang nangyayari sa bansang Pilipinas, PRRD. No? Pero syempre, at the other end, kailangan din nating respetuhin kung anong plano. Yun. Kung ano ang plano ni PRRD. Sige, tuluyan po natin. Mamaya yan. Time to be young, and a time to be old, a time to be active, and a time to retire. I am retired. I am just waiting for my kamatayan ko. Para gusto ko, itabi na lang ako doon sa nanay, pati tatay ko dyan sa cemetery kasi mainggit ako sa kanila. Paghinga na sila Hindi pa, because you're a mayor. Hindi na, wala na. Ayaw na. Whatever the political fortunes of my children, kanilang Ibig sabihin, tumakbo ka man ngayon na mayor. ayaw ko na. Kasi, huwag mo akong pilitin. Pag naubos na patay ko yung mga hulapper. Tayo na. Patayin nyo na! Ay, wag gano. Magagalit na naman sila. Hindi ibig ko sabihin. Sabi, di ba? Huwag nyo akong pilitin maging mayor at patayin na naman niya yung hold-upper. Hindi kasi alam nyo, importante talaga na meron tayong Tatay Digong na ganito. Pag sinabing lilinisin ng Davao, linis ang Davao. Yun ang leader, yung iba puro salita Kaya nga gustong-gusto ng taong bayan, gustong-gusto ng Pilipino ito si PRRD. Ang problema, umaayaw na. Pagod na rin Diba? May magiging masaya dyan sa mayor, sa payag mo yan. Na ayaw mo na. Ayaw ko na tanong. Whoever, alam mo, leave it to God. May mga matutuwa dito. Diba? Nograles.
Sigurado. Marcos, nakaw. Kasi talagang tinik sa pangarap nila si PRRD. Lalong-lalo na si PRRD. Siyempre si BP Sara andyan na rin. Pero alam nyo, si PRRD talaga malaking tinik sa kanila. Ang maganda nga lang, nitong si PRRD na ipasa niya ng maayos yung kanyang klaseng pamamalakad. Una, galit sa adik, galit sa mga makakaliwa, at galit sa korupsyon na ipasa niya sa mga anak niya. Ang ganda ng pagkaka-training niya, no? Pero tinik siya. Siya ang pinakatinik sa mga pangarap nila Martin, nila Marcos, at kung sino-sino pa dyan. No? Kaya maraming matutuwa. Hindi na siya magme-mayor. Ibig sabihin, kahit wala siya sa national, tandaan nyo tong mabuti. They tried to take over Davao. Yung nilusob nila yung KOJC, hindi lang po yan para kay Pastor Kibuloy. Napakatanga naman kung ang talagang ipinunta lang nila doon ay si Pastor Kibuloy. Tinitest po nila hanggang saan ang power ng Duterte. Kasi alam nila parang ang kaharian ng Duterte ay ang Davao. Tinest nila yan dyan. Tiningnan nila kung gagalaw ang mga Duterte. So, yung pagsugot nila dyan sa Davao, it's like taking over Davao. Hanggang saan sila? So, kaya napaka-importante na andyan pa rin si PRRD. Mapansin nyo, di ba? Bakit nag-mayor si PRRD tapos vice mayor si Baste? Samantalang incumbent mayor si Baste at kaya, higit pa sa kaya ni Baste mag-mayor dyan. Very effective. Pero nag-mayor si PRRD. Tapos vice pa, super lakas nun. Super lakas. Tapos biglang, di ba? Meron ba kayong naaamoy? Biglang, ayaw na ni PRRD. Hindi kailangan Duterte ang mayor. It could not be that way. Kasi ang buhay parang palad. Kung nasa palad nila, Indayan, ni Pulong, if they stay there forever or just for one election and re-election, nasa palad na yan. But ako, tapos na ako, ibigay ko na naman sa chance sa iba. Wala na akong mahingi sa Diyos. We came here in 1950. Migrants lang kami dito. Talagang mahirap kami. Kasi alam mo bakit? Alam mo ang sikreto ng immigrant story sa Davao? Ang in Mindanao. Kung mayaman ka sa Luzon at may coconut plantation ka sa Visayas o yung magpuprasan ka doon, you would not have ventured to a new frontier land called Mindanao. 1950, dito pa ako naghahunting ng adik. Likod ng cemetery na hanggang so binigyan kami ng Panginoon Diyos. Father was governor for 3 terms. Stayed to be a secretary of sa cabinet ni Marcos. Ako naman, wala na akong mahingi sa Diyos. Talagang wala na akong mahingi sa Diyos. Sabihin ko sa Diyos, kung meron ka pang ibigay mo na sa iba, tapos pasalamat na. Hindi ako nakatikim ng talo. Ang tanong dyan, okay? Ang tanong, nag-file siya eh. So ano mangyayari? Nag-file siya bilang mayor, tatakbo siya bilang mayor ng Davao. Papaliwanag ni PRRD, hindi pa raw siya nakatikim ng talo. Nakatikim pa ako ng presidente.
nakatikim pa ako ng mga gandang babae. Mismo talaga si PRRD, sinilip pa. Parang Tatay Diggs, parang kilala ko yung sinilip mo. Ah, naging presidente pa siya, tapos nakatikim pa siya ng magandang babae. Sinilip pa kanya. Yeah. Hindi. Idol talaga to si PRRD. Sige, tuloy. So, what will happen now sa yung candidacy mayor? Yon ang tanong doon, ha? Anong mangyayari doon sa candidacy niya? Anong mangyayari doon sa takbo niya, pagkandidato niya? Ako? Oo. Ayoko. Ano ang mangyayari sa candidacy mo? Anong sagot ni PRRD? Ayoko na. Ang tanong, anong mangyayari? Ang sagot niya, ayoko na. Kasi ang ine-expect ine-expect ko, hindi, ang sagot ni PRRD, sasabihin ko, magbaback out na ako. Si Mayor Basti na lang ang tumakbo bilang mayor, di ba? Pero anong sagot niya? Ayoko na. Di ba? Sige, diretso. Ayoko. Ibigay mo naman sa iba. Parang, paano na? Sabi niya, ibigay mo na sa iba. Paano na? Ano na? So, bakante yung mayor? Vice mayor si Basti. Diba? Ibigay mo na. Ano, ibigay sa mga Nograles? Hindi kailangan Duterte yan. Ibigay mo naman sa iba. Hindi kailangan Duterte yan. Ibigay mo na sa iba. So, ibibigay nyo na lang kung sino man? Again, Nograles o kung sino man kalaban ng mayor? Bakit kandidato ka naman ngayon eh? Kandidato ka naman. Hindi na pwede mapulihan, Mayor. Ayaw ko na. May mali pa yan. Ganda asawa. Tatlo asawa niya. Ayaw na niya. Kung kaligayahan mong kaya, ang mayor ni Ma'am Kaligayahan, puro trabaho yan. Kita mo na hanggang ngayon, no? Lain lang the Mayor. Sige, naipit ug maayo si Inday karon to the point nga mo ginapitaan yung nagbikil para ma-impeach, no? O say, yung naa kay reminder o pahimangno sa mga congressman nga gapaningkamot o gaduot sa iya o sa ibuhang reminder. Ikaw kay lamang ka ni Inday. Wala. Si Inday, pumasok ng politika. You have to navigate yourself in the sea of politics. Ayan, no? Bago natin tuloy dyan. So, malabo di ba? Malabo yung plano ni PRRD. At naalam natin nung nakaraang eleksyon, 'di ba? May mga sinasabi siya na si PRRD daw ay hindi tatakbo pero nung naging presidente siya, pero tumakbo siya, 'di ba? So ngayon meron na naman. So grabe, no? Ano 'yan? Tatakbo siyang senador? Hindi na hindi ka na pwede. Hindi ka na pwede mag-switch, hindi na po pwede, wala na. Tapos na po. Hindi na siya pwedeng makapag-file as sa ibang posisyon. Yan na po. Mayor na, ayaw niya. Do you think na talagang hayaan niya yung ibang pumasok? Tandaan natin si Basti, nasa vice mayor na. Yun ang finaila ni Mayor Basti. Hindi na siya makakapag-mayor. So ano yun? Hayaan mo na lang sa iba? Diba? Hayaan mo dyan sa mga ibang kolokoy dyan ng Davao? Pag inisip mo, meron na namang taktikang gagawin to alam naman natin. Alam lahat siya ng mga Pilipino. Calculated magsalita si PRRD. Hindi yan gagawa ng isang salita na walang hakbang at hindi ikakabuti. Lalong-lalo na, ayaw niya na pala, di ba? Isipin nyo, bakit pa siya nag-file as mayor? Di ba?
tas ibibigay niya lang sa iba? Pwede naman kay Basti na yun, yung pagiging mayor. Napakaayos naman ng nagawa ni Basti as mayor ng Davao. Diba? So anong taktika na naman ito ni PRRD? Ako, sa tingin ko ito, kahit si PRRD ay hindi na mangampanya, iboboto siya at iboboto ng mga taga Davao. Kahit sabihin niya, kasi kung hindi naman niya officially iuurong yung sarili niya, ang sasabihin lang niya sa salita, ibig sabihin sa balota, nandoon pa rin ang pangalan ni PRRD. Di ba? So, ako naniniwala ako kahit sabihin niyang ayaw niya na. Sa tingin ko nga, kahit na sabihin niya, wag niyo akong iboto, iboboto pa rin to ng taong bayan eh. Lalong-lalo na sa Davao. Kung sa Pilipinas nga, tumakbo tong senador, si Tatay Digong, at ikampanya niya sarili niya na wag niyo akong iboboto. Pustahan tayo, number 1 pa yan. Iboboto yan ng mga Pilipino. Ganun po kalakas si PRRD. I think may matinding plano to si PRRD. Probably, he is flexing his muscle. Ayoko na. And still, he will win. And still, di ba? Iboboto siya ng taong bayan. Na, diyan natin makikita ang lakas. Baka nga, ito posible inaasar niya na naman eh. Ito, di ba? Inaasar niya itong mga kulokoy na nakabantay parati sa mga Duterte. Na lahat ng hakbang ng mga Duterte, kailangan meron silang counter. Kahit hindi naman sila inaano ng Duterte, sila, itong mga kulokoy, itong mga weak bangagers, laging pinag-iinitan ng Duterte. So, nag-iisip yung mga yan. Ano na naman kaya ginagawa niyang matandang yan? Sigurado ganyan ang mga sinasabi ng mga kokak-kokak dyan eh. Di ba? Ano na naman kaya itong baduy na to? Tandaan natin, tinatawag siyang matanda at baduy ng mga ibang politiko dyan. Ano naman kaya iniisip na ito? No? So, ako posible, nangaasar to si PRRD and he's flexing his muscle. Ayaw nyo na, PRRD, Tatay Digong. I know you will still win.